Ka-express, kung continuity talaga ang pagbabasihan, mukhang bumabalik si Coach Tim Cone sa pinaka-pundasyon ng Gilas Pilipinas na binuo niya mahigit 2 taon na ang nakalipas. Pero ngayon, may 3 bagong piyesa na maaring kompletohin ang kanyang Final 12 kontra Jordan at Iran. Noong January 2024, pinili ni Coach Tim ang original core na sina Justin Brownlee, Kai Sotto, AJ Edu, Junmar Fajardo, Jamie Malonzo, Chris Newsome, Calvin Aftana, Sergio Perez, Kevin Cambao, Dwight Ramos, Paul Tamayo at Scottie Thompson. Malinaw noon ang philosophy, continuity, chemistry at isang grupo na sabay-sabay lalago sa loob ng national team program. Ngayon, siyam sa original 12 ang nasa kasalukuyang 14-man window 4 group, Kai, AJ, Junmar, Newsome, CJ, KQ, Dwight, Carl at Scottie. Wala si Justin Brownlee dahil hindi pa siya healthy enough para maglaro. Wala si Jamie Malonzo sa window 4 group. At hindi na rin kasama si Calvin Aftana sa Final 14 na humaharap ngayon sa coaching staff. At dito pumapasok ang 3 posibleng kapalit, Troy Rosario, RJ Abriantos at Juan Gomez Diliano. Kung ito nga ang magiging Final 12 ni Coach Tim, hindi ito basta random collection ng pinakamahusay na pangalan, para itong updated version ng original Gilas Blueprint, parehong core, parehong chemistry, pero dinagdagan ng shooting, ball handling at versatility, at higit sa lahat, ngayon ay may sentro ang lahat, Kai Sotto. Sinabi mismo ni Coach Tim na impactful agad ang pagbabalik ng 7'3" big man at sinusubukan nilang build around him. Kung ganon, ang Final 12 ay kailangang buuin hindi lamang ayon sa individual talent, kundi ayon sa mga player na pinakamahusay na makakalaro sa paligid ni Kai. Para maintindihan kung bakit napakalakas ng case para sa projected Final 12 na ito, kailangan muna natin balikan ang pinaka-importanting salita sa Team Cone era ng Gilas, continuity. Noong January 2024, hindi naman basta kumuha si Coach Tim ng 12 na pangalan para sa isang tournament. Ang kanyang ipinakilala ay isang long-term core. Sinabi niya noon na gusto niyang bawasan ang paulit-ulit na pagpapalit ng mga manlalaro at bumuo ng isang grupo na magkakaroon ng familiarity sa sistema, sa coaching staff at sa isa't isa. Kaya kapag tinitingnan natin ang kasalukuyang sitwasyon, napakalaking clue na siyam sa kanyang original 12 ang mananatili sa Final 14. At simulan natin sa pinakamalaking pangalan sa kasalukuyang lineup, Kai Sotto. Kung may player na halos automatic sa Final 12, si Kai yun, hindi lamang dahil 7'3" siya, ang mas malaking dahilan ay sinabi mismo ni Coach Tim na malaking impact agad ang kanyang presensya at sinusubukan nilang bumuo sa kanyang paligid. So ibig sabihin, hindi reserve piece si Kai, hindi siya simpleng dagdag height, siya ang isa sa magiging center ng bagong identity ng Gilas ngayong wala si JB. And against Jordan at Iran, napakaliking bagay ng rim protection, rebounding at finishing ability ni Kai. Kapag may legitimate lob target at post presence, mas nagiging dangerous ang penetration ng mga guards dahil kailangang pumili ng depensa. Pipigilan ba ang ball handler o babantayan ang 7'3" target sa ilalim? Then we have AJ Edu. Si AJ ang natural defensive partner ni Kai. Kung si Kai ay nagbibigay ng size at offensive target, sa AJ naman ang nagbibigay ng mobility, switching at weak side rim protection. Isa siya sa original core ni Coach Tim dahil suwak ang kanyang laro sa modern international basketball. Hindi niya kailangang hawakan palagi ang bola para magkaroon ng impact. Kaya niyang mag-screen, mag-roll, mag-rebound at mag-defense sa multiple actions. Sa lineup na gustong i-build around Kai, napakahalaga ng big man na hindi nangangailangan ng maraming touches. Then, Junmar Fajardo naman ang nagbibigay ng ibang dimension. Well, hindi man katulad ni Kai o AJ ang mobility niya. Si Junmar ang pinakamalakas na traditional interior scorer sa grupo. Kapag physical ang depensa ng Jordan o Iran at kailangan ng Gilas ng isang possession na maaring dumaan sa post, naroon ang 9-time PBA MVP na si Junmar at ayon sa latest report, posibleng kabilang na ito sa kanyang huling national team appearances, kaya lalong may dahilan si Coach Tim na gamitin ang kanyang experience sa isang virtual must-win window. Sa perimeter, Dwight Ramos ang isa sa pinakamahalaga ang pagkawala ni JB. Diretsong sinabi ni Coach Tim na isa si Dwight sa kailangang umako ng mas malaking offensive responsibility. Ito ang napakalaking clue. Ang player na binibigyan ni Coach Tim ng take charge responsibility ilang araw bago ang dalawang crucial games ay hindi basta French candidate. Dwight can defend, rebound, attack closeouts at gumawa ng sariling tira. Exactly the two-way type wing player na kailangan ng international basketball. Then we have Kevin Cambao.
ang isa sa pinakamalaking dahilan kung bakit pwedeng gumana ang All-Filipino setup. Si KQ ay may size para sa forward spot, pero mayroon ding passing, shooting at ball skills. At sinabi din ni Coach Tim na si KQ at Carl Tamayo ang ilan sa kailangang mag-step up para punan ang pagkawala ni JB. Hindi ibig sabihin na magiging JB sila. Ang ibig sabihin, hahatiin nila ang production sa pamamagitan ng versatility. At andyan si Carl Tamayo, napakahalaga ni Carl sa projected 12 dahil siya ang natural stretch forward option ng Gilas. Kapag naglalaro si Kai sa loob, kailangan ng spacing. Kapag may big man na nakapark sa paint at lahat ng forwards ay hindi shooting threat, mas madaling siksikin ng depensa ang loob. Kaya ang ability ni Carl na umatake mula perimeter, mag-shoot at maglaro sa 4 spot ay napakahalaga sa Kai-centered offense. Then Scottie Thompson naman, ang connective tissue. Hindi kailangan maging leading scorer si Scottie para maging mahalaga. Rebounding mula sa guard spot, transition play, passing, defensive activity, at familiarity sa sistema ni Coach Tim. Lahat yan ang dahilan kung bakit original core member siya. Bukod pa rito, pagkatapos mawala si JB, si Scottie mismo ang nagsabing kailangan nitong punan through collective effort. Yan ang veteran leadership na kailangan sa pressure games. Then we have Chris Newsome, ang defensive stabilizer sa guards at wings. Kapag may elite perimeter creator ang kalaban, kailangan ni Coach Tim ng player na pwedeng italaga sa pinakamahirap na defensive assignment. And Newsome has repeatedly filled that kind of role for Gilas. Hindi glamorous ang assignment, pero sa international basketball, napakahalaga ng guard na kaya mag-defend, mag-handle at gumawa ng tamang decision nang hindi kailangang maging volume scorer. At syempre, Sergio Perez, kung kailangan ni Gilas ng change of pace, transition attack at pressure sa rim, Sergio ang natural weapon, physical ang inaasahang laban kontra Jordan at Iran, at mismo si Sergio ay nagsabing inaasahan niya ang matinding physicality sa dalawang laro. Ang kanyang bilis at aggressiveness ay maaaring maging paraan para hindi magiging puro half-court ang laban. At yan ang siyam na natitirang original core. At kung yan ang foundation, tatlong pangalan ang kailangang sumalo sa naiwang pwesto ni Justin Brownlee, Jamie Malonzo at Calvin Oftana. Dito, nagiging napaka-interesting ni Troy Rosario, RJ Abarrientos at Juan Gomez-Tiliano. Kung may logical replacement para sa forward depth na nawala ni Justin Brownlee, Jamie Malonzo at Calvin Oftana, si Troy ang pinakamalinaw na candidate. Hindi niya kailangan maging primary scorer. Ang kailangan ng Gilas ay isang forward na may experience, size, shooting at kakayahang maglaro nang hindi sinisira ang spacing. Sa Kai-centered setup, mahalaga ang forwards na kayang lumayo sa paint. Kapag nasa ilalim si Kai, si Troy ay maaring mag-space sa perimeter. Kapag small lineup ang kailangan, kaya rin niyang gumalaw sa 4 spot.